saan nagmula si Abraham. Matapos ang kwento ng Tore ng Babel, ay nagsimula naman ang kabanata kung saan tinawag ng Panginoong Diyos si Abraham at inutusan siya na lisanin ang Haran. Subalit, nagsimula ang istorya ni Abraham na hindi na ipakita kung saan ba siya nagmula at kung bakit siya ang napili ng Panginoong Diyos na maging ama ng mga nasyon. Ang ating ikukwento ay wala sa Biblia at nakuha ito sa mga alamat sa Midrash. Kung kaya't ang unang bahagi ng aking kwento ay magsisimula kay Nimrod na apo sa tuhod ni Noah at ano ang kaugnayan nito kay Abraham. Si Cush na anak ni Ham at anak naman ni Noah at ang kanyang angkan ay pinili na tumira sa Tigris-Euphrates River Valley. Ang anak ni Cush na si Nimrod ay walang pag-aalinlangan na isang tao na may mahusay na karisma at kakayahan. Naging maimpluwensya siya sa mga tao. Nabanggit pa nga na siya ay isang malakas na mangangaso sa harap ng Panginoon. Si Nimrod ay walang karapatang maging isang hari o pinuno. Ngunit dumami ang kanyang mga tagasunod at sa maikling panahon, si Nimrod ay naging makapangyarihang hari ng Babylonia at ang kanyang imperyo ay lumawak sa iba pang mga dakilang lungsod. Tulad ng inaasahan, si Nimrod ay hindi nakaramdam ng katiwasayan sa kanyang trono, sapagkat natatakot siya na isang araw ay may lilitaw na isang inapo na tagapagmana na manggagaling sa anak ni Noe na si Sem at aangkin sa kanyang trono. Determinado siyang walang sino mang maaring pumalit at kumalaban sa kanya, sapagkat isa na lamang ang natitirang lahi na nagmumula sa lahi ni Noah na anak ni Sem, sapagkat lahat ng kanyang mga pamilya ay lumisan na. Ito ay si Tera, ang anak ni Nahor, mula sa lahi ni Sem na anak naman ni Noah. Ngunit si Nimrod ay walang dapat ikatakot kay Tera, ang kanyang matapat at mapagkakatiwalaang lingkod. Ito ay sapagkat matagal nang ipinagkanulo ni Tera ang kanyang pamilya at naging tagasunod ni Nimrod. Si Tera na dapat maging amo at si Nimrod na kanyang alipin ay naging alipin naman ni Nimrod. Handa si Tera na maglingkod kay Nimrod ng buong puso. Sa katunayan, pinatunayan niya ang kanyang sarili na isang matapat at kapaki-pakinabang na lingkod. Dahil dito, ipinagkatiwala naman ni Nimrod sa kanyang mga kamay ang utos ng kanyang mga hukbo at ginawa si Tera na pinakamataas na ministro sa kanyang lupain. Ang asawa ni Tera ay si Amatlay. Nais nilang magkaroon ng isang malaking pamilya, subalit hindi sila magkaanak. Si Tera ay malapit ng 70 at wala pa ring anak na lalaki. Nanalangin siya kay Nimrod at sa mga idolo upang basbasan siya kahit man ng isang anak na lalaki, ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga dalangin. Hindi niya alam, masaya si Nimrod tungkol sa kasawian niya na wala siyang anak. Bagamat walang ikinatatakot si Nimrod kay Tera, hindi niya matiyak kung pang nagkaroon ng anak si Tera ay magiging matapat pa rin sa kanya tulad ng ama nito. Ngunit kailangan ni Nimrod na makasiguro, kaya inutusan niya ang kanyang mga astrologo na bantayan ang kalangitan para sa anumang palatandaan ng isang posibleng karibal. At isang gabi, napansin ng mga astrologo na may isang bagong bituin na tumataas sa silangan. Tuwing gabi ay mas lumiliwanag ito. Kaya ipinaalam nila ito kay Nimrod. Tinawag naman ni Nimrod ang kanyang mga salamangkero at astrologo. Napagkasunduan nilang lahat na ito ay nangangahulugan isang bagong sanggol ang ipapanganak na maaaring hamunin ang kapangyarihan ni Nimrod. Napagpasyahan na upang maiwasan ito, ang lahat ng mga bagong panganak na sanggol na lalaki ay kailangang mamatay. Simula sa sariling palasyo ng hari hanggang sa kubo ng mapagkumbabang alipin. At ang trabahong ito ay kanilang ibinigay kay Tera, ang pinagkakatiwalaang alipin ni Nimrod. Kaya lahat ng mga manganganak ay inipon ni Tera
at kung manganak ng babae ay binibigyan ng regalo, subalit kung lalaki ay papatayin. Isang gabi, ang mga astrologo ni Nimrod na nanonood ng bagong bituin ay nakita itong lumaki at lumiwanag ng gusto at biglang lumubog sa kalangitan. Si Nimrod ay kasama ang kanyang mga astrologo sa bubong ng kanyang palasyo at nakita ng kanyang sariling mata ang kakaibang pagpapakita sa kalangitan. Ano ang ibig sabihin nito, ang tanong niya? Sumagot ang mga astrologo ni Nimrod, maaaring magkaroon lamang ng isang paliwanag. Ayon sa mga astrologo, ipinanganak ngayong gabi ang isang anak na lalaki na hahamon sa kapangyarihan ni Nimrod. At ang ama nito ay walang iba kundi si Terah. Nagtaka si Nimrod kung bakit si Terah ang sinasabi ng kanyang mga astrologo. Hindi maisip ni Nimrod na magkakaroon pa ng anak si Terah sapagkat ito ay nasa 70 taong gulang na. Naisip naman niya na hindi magdadalawang isip si Terah na ipagkaloob sa kanya ang anak nito sapagkat siya ay ginodiyos ni Terah at sinasamba bilang hari. Agad nagpadala ng mensahero si Nimrod kay Terah at initusan itong pumunta sa palasyo kasama ang bagong silang na anak nito. Nang gabing iyon, si Terah naman at ang kanyang asawa na si Amatlay ay talagang naging maligayang magulang ng isang batang lalaki na nagdala ng isang maliwanag na ilaw at ningning sa kanilang tahanan. May isang lihim na daanan mula sa kanyang bahay hanggang sa isang yungib sa bukid. Dumaan si Terah sa lihim na daanan na ito at dinala niya ang sanggol sa kuweba na yon at iniwan doon. Habang pabalik siya sa palasyo naman, ay napadaan siya sa tirahan ng isang lingkod. Narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol. Ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod ay nagkapanganak naman ng isang batang lalaki sa parehong oras na ang kanyang sariling na anak na lalaki ay sinilang. Kinuha ni Terah ang sanggol at inilagay ito sa sutla na tela at ibinigay sa kanyang asawa upang alagaan. Maya-maya pa, dumating na ang mensahero ng hari. Nang si Terah kasama ang sanggol sa kanyang mga braso ay lumitaw sa harap ni Nimrod, ay ipinahayag ni Terah, "Papunta na ako upang dalhin sa iyo ang aking anak nang dumating ang iyong mensahero." Iniisip ni Nimrod ang matinding katapatan ni Terah para isuko ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Pinanganak ito sa katandaan ni Terah. Ang hindi niya alam, hindi anak ni Terah ang napatay, kundi anak ng isang alipin. Sa loob ng 3 taon, si Abraham na anak ni Terah ay nanatili sa yungib kung saan hindi niya alam ang araw mula sa gabi. Pagkatapos, siya ay lumabas mula sa yungib at nakita ang maliwanag na araw sa kalangitan at naisip niya, maaaring ito ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ngunit sa gabi ay lumubog ang araw at ang buwan naman ang tumaas sa kalangitan. Nasabi ni Abraham, ito na siguro ang Diyos. Ngunit nawala din ang buwan at lumitaw ang araw at napagpasyahan ni Abraham na mayroong isang Diyos na namamahala sa araw at sa buwan at sa mga bituin at sa buong mundo. At sa gayon, mula sa edad na 3 taon pataas, alam na ni Abraham na may isang Diyos lamang at napagpasyahan niyang manalangin sa Panginoong Diyos at sumamba lamang mag-isa. Ang isang buhay na puno ng marami at mahusay na pakikipagsapalaran ay nagsisimula na para kay Abraham. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.